Hello guys, ang topic naman natin today is kung entitled ba ang isang illegitimate child or yung mga anak sa labas na makatanggap or mag-claim ng SSS benefits ng isang deceased member. So bago tayo mag-umpisa guys, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Kung may mga katanungan or clarification din kayo, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin namin sagutin ang bawat tanong. So again, entitled nga ba ang isang illegitimate child or mga anak sa labas na mag-claim ng SSS benefits kapag namatay ang magulang nila na miyembro ng SSS? Short answer po is yes po. Ang isang illegitimate child po kasi is considered as one of the primary beneficiaries ng isang deceased member ng SSS. Pero may mga qualifications po ang batas natin before sila makaklaim. Makaka-claim lang po ang isang illegitimate child kapag hindi ito kasal, hindi ito gainfully employed, meaning hindi ito nakakatanggap ng regular na sahod for at least 6 continuous months sa isang taon, whether as self-employed individual or as empleyado ng ibang tao or kumpanya. So kapag less than 6 months lang nag-work, makakatanggap pa rin ang isang illegitimate child. Also, last qualification is dapat yung illegitimate child is below 21 years old. So kapag 21 years old na ang isang illegitimate child, automatic po disqualified na ito na maging beneficiary. Pero may mga exception po tayo na kahit 21 years old or above na ay makaka-receive pa rin ng benefits ang isang anak. Yun ay kapag mentally or physically incapacitated ito for self-support. Take note po na dapat lahat ng qualifications na ito ay present. Example, wala ngang trabaho, below 21 years old naman sana, kaso kasal na ito. So disqualified pa rin po siyang makatanggap ng SSS benefits ng kanyang namatay na magulang. So again, dapat pasok po sa lahat ng qualification na mga nabanggit. Hindi ito kasal, hindi gainfully employed, at dapat 20 years old pababa lang ang edad ng magki-claim na illegitimate child or anak sa labas. Another common concern naman is paano kapag hindi siya mismo nalagay or na-declare sa record ng SSS as one of the beneficiaries. May right pa rin bang mag-claim? Yes po, may right pa rin po siyang mag-claim kahit hindi siya na-declare or na-designate mismo ng deceased member. Kasi sabi nga natin kanina, considered pa rin ang isang illegitimate child as one of the primary beneficiaries, kung saan yung right nila mag-claim is by operation of law mismo. So how much yung pwedeng ma-receive ng isang illegitimate child? Sabi po ng SSS law natin, ang share ng isang illegitimate child ay 50% or kalahati ng makukuha ng isang legitimate child or legally adopted child. Kapag walang legitimate child or legally adopted child yung namatay na deceased member, then saka lang entitled yung isang illegitimate child na makuha yung 100% na benefits sa SSS. So example, if 100,000 yung makukuha ng isang legitimate child or adopted child, yung illegitimate child is entitled lamang sa kalahati nito or sa 50,000 pesos. Actually, dapat i-amend or i-update na ang provision na ito sa batas para the same share pa rin yung makuha ng illegitimate child at ng legitimate child. Dahil unang-una, hindi niya naman po kasalanan ng illegitimate child at lalong hindi niya naman po pinili na maging isang illegitimate. Ang kasalanan ng magulang ay hindi kasalanan ng anak, so dapat ang batas natin ay maging fair din dapat dito sa mga illegitimate child. At dito po nagtatapos ang ating discussion. Sana po ay may natutunan kayo. Maraming salamat po sa pakikinig at kung maaari din po ay mag-subscribe kayo sa aming channel. Para sa mga ibang katanungan or mga clarification, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin po namin sagutin ang bawat tanong. Hanggang sa muli!